Hi guys! Welcome to today's vlog. So for today's video, magkakaroon ako ng major changes sa ating Honda City GN. Sa exterior siya actually. Actually may idea na siguro kayo dahil dyan sa thumbnail ng video na to. So, papunta na ako ngayon sa Sidcar para dun sa project natin for today. Tignan natin yung outcome later. Let's go! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Sidcar para dun sa project natin for today na yun nga, magpapalit na tayo guys ng rims. So kung napanood nyo last vlog na nag-grand pro tayo doon sa kotse natin, na naka-Vork Racing TE37 tayo. So this time, actually 2 years ko na rin siyang gamit. Medyo nagkaroon lang siguro ng sawa factor. But meron kasi akong gustong itry na rims. Ito guys, pakita ko siya sa inyo. Andito siya. So ito guys, CE28 na 16s din. Pero ito is 2003 model. So medyo old model siya pero never been refurbed. So wala siyang gutter marks or anything. Siguro meron man mga scratches from paint, rock chips lang. So sobrang kinis guys. So gusto ko lang i-try para sa clean look ng Honda City GN natin. So tingnan natin guys yung progress mamaya. Test fit natin yung rims. Tingnan natin ano yung tsura niya dun sa GN natin. So ngayon guys yan, binabaklas na yung rims natin. So bye-bye TE37 Sonic tayo. Kung mapapansin nyo, yan yung fitment niya ngayon. So halos maganda naman yung fitment niya. Although dito kasi nag-run ako ng mga spacers. Kaya para makuha yung ganyang fitment sa GN. So ngayon, before kami magkaroon ng swap, inayos ko na yung mga spacers, nag-ready na ako. Nagpa-machine shop ako ng mga spacers to the exact same offset na ganito rin yung tindig pagka pinalitan na natin yung mags. So ayan guys, inumpisahan ng baklasin yung sa CE28. Pero ito pala guys note ko lang, yung center caps na to, hindi yan yung gagamitin natin. Meron din siyang included sa swap namin na flat caps. Mas malinis kasi yung flat caps guys, para sa akin lang sa taste ko lang, and parang mas pagdating sa period ng auto, mas swak siya yung flat caps. So pakita ko rin sa inyo guys later yung flat caps, yun din yung ite-test fit natin sa kanya. So guys, ito na ngayon yung CE28 na ikakabit natin sa Honda City GN natin. So pero yung goma, i-retain ko yung goma na nakakabit sa TE37 Sonic natin, which is yung Bridgestone Potenza. So ito kasi nakakabit sa CE28 is Advan Fleva. So i-retain ko yung Bridgestone Potenza natin. So ito binabaklas na ngayon yung goma ng TE37 Sonic natin. So mamaalam na tayo dyan guys. Ito na yung magiging bagong rims. So shoutout ko nga pala yung owner nung nakaswap natin dito, si Papi Allen. Nandito siya guys. Ayan. Ayan. So ito yung pinanggalingan ng CE28 niya guys. Honda Jazz GE na 2012. Imagine, 13 years old. Ganyang kakinis guys. And ang diim din ito guys. Naka seats. Tapos naka wheelwood na 310mm, busog na busog. And then sa engine bay, may mga laman na rin. So yan guys, napakakinis ng auto niya. So, sa atin, binabaklas na ngayon dito. Inumpisahan na rin. Ito yung T37 guys. Dito ngayon, doon ngayon isasalpak yung T37 dito sa Honda Jazz niya. So ayan siya guys. CE28 na silver. So ito na siya guys. Ayan. Yan na yung finish niya ngayon. So ngayon nasa lifter pa kaya hindi pa natin makita yung fitment. And then ito yung sinasabi ko guys na center caps. So ito yung flat caps na kasama talaga niya. And much better siya para sa period ng auto. Kasi yung mga latest model ng C28 ngayon is naka flat caps na type A na. So ito type A caps din siya na silver naman. Pero ayan guys, so makikita mo yung finish niya, kumikinang na silver. So yun yung gusto ko rin sa kanya. And then yun syempre, lubitaw na rin yung rims para sa auto natin. So kagandahan dito, never been refurbed para sa year model niya. Ang ganda pa ng quality niya guys. So tignan natin later pagka nalinisan na namin and then nailapag na yung auto.
Hi guys, so ito, nakakabit na yung front. So, ito siya ngayon guys with the endless calipers. So, ayan siya. So, kung titignan natin ngayon yung fitment niya, siguro kasi dito naka-spacers ako dito na 5mm. Kaya kahit pa paano, parang halos 5mm din yung gap niya from the spokes, from the caliper and spokes. So far, okay ako dyan. Iba halos gabuhok, pero ang mas gusto ko kasi ma-achieve yung fitment dito sa tire to fender fitment. Sa GN kasi, ang plus 42 halos medyo bitin pa siya. So most likely ang GN kaya hanggang plus 35. So sa ngayon, next spacer muna tayo guys. So far safe naman, okay naman. And ang ganda na naging output niya. So tingnan natin later guys pagka naibaba na siya. So here it is guys. So tapos na yung pagpapa-install natin ng new rims natin para sa Honda City GN natin. So ito na yung naging outcome niya. So kung mapapansin nyo from the background, sobrang solid guys. Ang laki nung nilinis nung tindig ng auto natin. So from T37 Sonics na 16x7 plus 48, this one is this C28 is 16x7 plus 42. So in that case, kailangan ko mag-adjust ng spacers. So yun yung nabanggit ko kanina na before ako pumunta sa Zidcar, nagpa-machine shop ako ng spacers to the exact fitment na gusto ko para sa kanya. So yan na yung tindigan niya ngayon guys. Sobrang satisfied ako. Sobrang linis na naging outcome ng auto. If you have any comments or concerns or sa CTGN nyo, magplano nyo rin ba magpalit ng mags or anything, you can comment down below. So enjoy nyo muna guys, magkaroon tayo ng konting montage para sa ating new rims. Let's go! I hope na-enjoy nyo yung vlog natin for today. So yan ang ating new look para sa ating Honda City GN. Don't forget to like and subscribe. That's it for our vlog today. Peace out. Bye.